Tapos, tsaka ko lang siya papagawa. Sabi ko, nag, parang binook na ako ni Sasa few weeks prior, pero wala akong maisip. Yun ang sabi ko, mag-drape na lang tayo, whatever. Tingnan ko kung kaya ko pa. Tagal na yung last kung kailan gumawa ako ng damit. Siguro college pa ako, few years ago. Siguro mga 2018 yun. So, oh my gosh, kaya ko pa. Kaya pa ni Bading. Sabi ko, shit. Maging designer na lang kaya. Charot. I miss you, babe. Thank you. Welcome back, mother. Hey. Hi, mama. What's up? Alam niyo ba, sobrang namimiss ko na Mama, did you hear the song Isaw Yet? No? Ano ba yan? Ano ba yung isaw na yan? Yung kay Arizona. Sobrang pink. Yes. Di ba nga? We're wearing Zivri Alexi. And is this Tagalog? Sex instructor. On Thursdays, we wear pink. Yes. Ay, sobrang init lang talaga sa labas. I just got coffee. Tapos, hair mo yan, me. Ayaw mo ba? Nag-cup lang ako kasi parang hindi pa ako naliligo and sobrang init. Mainit talaga in general, masunog tayo. Correct. Pero alam niyo ba, parang gusto ko i-utilize yun kasi gusto ko umitim. Minsan, gusto kong magsumbong. The girl from Tondo, join us as a guest. Hello. Pa-vape muna ako. Pa-vase. Vase. Namiss ko mag-live, TBH. Like, over the past few days, medyo pagod yung katawan ko. Hindi ko alam kung bakit. Pero like, sobrang nakakapagod. Alam mo ba naman sa tinel ko si Sasa, sobrang ewan ko, pagod na pagod ako noon. Kahit ikot-ikot lang naman. Miss ka na din sa, can you say Insta or Rainbow app? Di ako makapag-live sa Rainbow app kasi, basta, na-explain ko na to sa live ni Minty one time. Pero, hindi ako makapag-live sa Rainbow app is, di ba? Tama, mali. Baka ma-block ako, ayoko na. Hindi ako ano name mo sa Blue app? What's the Blue app? Basta hindi ako makapag-live sa Keme. Kasi, galing akong Vietnam last year ata August. Ano yung Rainbow app? Rainbow app, di ba? Yung F is B and Blue app. Ano naman, ang I is G. I is G. Okay, sa ISG, hindi ako makapag-live sa ISG for a year kasi pumunta akong Vietnam before. Tapos, meron akong pinicturean na parang baby Cupid na cartoons. Tapos, parang merong speech bubble na parang I love Vietnam, whatever. Tapos, nung pinost ko siya, child kineso daw. Cartoons naman yun. Tapos kasi yung Cupid na bagets na cartoons na pinicturean ko na illustration, umiihi. Umiihi si bakla. Tapos ayun. 1 year tayo, hindi ka ba laro? Di ba nga ang weird nila, tapos hindi ako makapag-appeal. Also, parang I think that's the thing that's stopping me from getting the blue check, I think. So, ayun. Nagtitiis tayo sa Instagram. Dito tayo sa TikTok. Sa TikTok tayo nagla-live kasi wala tayong choice. Mamay, namimiss ka ba sa drag queens? Wala naman masyado kasi we always talk. Kasi pag pumunta, like for example, si Minty, kung nga
one day, pwede ko naman siya ayayin anytime. And yung mga miss ko naman siguro, yung mga drag sisters ko malalapit lang sa akin, no? Ay, Diyos ko, dahil tanggalin na yung... Diyos ko, babala ko na ngayong comment about mga drag race na yun. Then man na muna dyan sa ano na yan. Ang dami kailangan isipin sa real life. Huwag muna tayo mag-fantasy ng mga drag race, all stars na mga ganyan. Diyos ko. Hindi practical, babe. Mahal. Girl. I would rather spend money on travel than to join drag race again. Parang ganon. Ganon yung atake ko. I wanna travel the world. Mas gusto ko mag-travel kaysa mag-compete. Mas may ganon akong angle. The world is your oyster, kumbaga. Ganon. Invite ka na with a K to join as guest. Ikaw ba yan? Alaga ko. Saan ka na nakatravel? Hindi ko alam. Ang dami na din, in fairness. Travel and sell fashion, yes. Atake ko yan. Alam nyo ba, basta, nagbebenta-benta ako sa ano. Nagbebenta-benta ako ng mga atake sa ibang bansa. Oo, adventure, organic encounter with a lot of people. More than 5, of course. Sobrang bias po. Ay, Diyos ko, nagis. Thank you, be. Thank you na lang. Was your coffee, mama? Ang palagi kong order sa Kineso ay cold brew with 3 Splenda mixed in. Sobrang specific ko doon. Kanina nga, hindi nila nalagyan ng Splenda. Minake sure ko pa, meron na yan So, pagkainom ko, wala. Balik. Sobrang specific ko sa lasa ng coffee, kahit regular coffee lang siya. Who wouldn't like river na yan, no? Parang nag-iiba face mo dahil sa hair mo. O correct, alam niyo ba nung mas mahaba yung buhok, parang mas soft. Pero ngayon parang may kaakibat na siyang tigas, girl. Pero dead man na. Mga goal ko na next travel is gusto ko pumuntang India. Yan, goal ko talaga yan. As in, sobrang gusto kong pumunta dyan kasi because of the culture and the mga fabric and everything. Tapos gusto kong alam ka ba nagkakabe? Tapos gusto ko pumunta ng Spain. Mga ganon. Tapos syempre minsan Italy din. Kaso wala akong Schengen na visa. Diba, Barcelona, girl? My gosh, yan yung mga fantasy ko. Like, medyo cultured na na mga eksena. Gusto ko pa rin naman sa Amerika, Western. Pero kasi, parang nakakailang Amerika na ba? Tatlo. LA, New York. Pang-apat ko na if ever. If ever mag-New York ako ngayon, parang pang-apat ko na Tapos yung kapal ng pes ko kapag pumapasok akong Amerika, every 6 months. So, pang-apat na to. So, imagine na natin, kung pang-apat na to, ibig sabihin, 12. So, parang, in total, naka 2 years na ako sa Amerika laro. Ganun. Hindi ko ma-fantasy talaga ko with Chela. Siguro nung bagets ako, 2016. May kasama ka bang iba na nagta-travel? Mag-isa lang ako. Actually, bata pa lang ako, tinrain na ako ni Mommy mag-travel and everything. Which is I'm so thankful for. Parang mga high school pa lang, second year high school. Nag-travel kami ni Mommy. Pinakauna Singapore. Pinaka-naalala ko Singapore yun. Tapos, hinahayaan ako ni Mommy pumila mag-isa. Tapos magbayad ng sarili kong travel tax. Tapos, hinahayaan niya akong pati sa tawag dito, tawag doon, yung immigration. Kaya ngayon, parang alam nyo ba, ngayon, habang nanonood ako ng mga TikTok, may mga na-offload pala. Like for example, pumunta lang ng Bangkok, or kaya Hong Kong. Like sabi ko, weird kasi Asian country lang yan. Diba? Parang Asian country lang, bakit kayo na-offload, girls? Like parang ang weird pala talaga ng Philippine na na immigration, kaloka. Like anong factors? Alam mo yun, sobrang weird kasi
Oo, nung nag-Dubai kami, girl, alam mo ba, parang feeling ko ang number one, kailangan gulatin mo muna yung mga immigration eh. Parang mas bad trip ka muna sa kanila. Kasi like, kasi ako, like yung passport ko, ang dami nang tatak. So parang mas, ang yabang ko sa mga immigration na mga ganyan-ganyan. Yeah, kaya, nung nag-Dubai kami, ang bilis lang. Kasi mas galit pa ako sa kailan ka babalik? Ganito, ganyan. Itong date na to. Anong trabaho mo? I'm a reality TV personality. Alam mo yun, ang dami na kasi. So parang, even sa visa kayo mo sa point na, di ba, nag-grant ng visa, correct? Oo. Mas galit ka dapat sa kanila. Kasi parang hindi ko masyadong gigib, huy. Tingnan mo na muna yung passport ko. Kaya ngayon minsan, kapag ngayon pumapasok ako sa mga immigration, isa na lang yung tanong ko, kailan ka babalik? Tapos yun na. Tapos wala masyadong tinatanong about sa source of income. Kasi pag sinasabi kong TV personality, diretso agad. Oo, tsaka parang mas more on ako eh. Parang, dalian na. Bumabalik ng Philippines, grabe. Like parang alam mo yun, bumabalik tayo ng Philippines. Tingnan mo yung passport ko, be. Ano, para pagpawisan ng malamig. So parang alam mo yun, parang kapag nakakita ko ng mga na-offload, dito sa TikTok, parang na-feel bad ako. Grabe, Bangkok na lang yan. Or Hong Kong, grabe na. Parang bibisit na lang sa Pilipinas. 'Di ba? Parang nakakaloka kayong mga kayo. Bakit na sila ino-offload? Yung iba bakasyon lang, tapos nakaka-feel bad, lalo na yung mga nag-ipon for, kunwari, mga pasabay. Siyempre may mga gano'n naman talaga and everything. Para para yung bayad sa ticket makukuha and everything. Ayun lang, share ko lang. Ano bang mga yung may, ewan ko kung may nanonood dito sa live ko ng immigration or something. Ano bang mga factors? Doon talaga ako na-curious, ano bang mga factors yung kino-consider para hindi mo mapasok yung isang tao sa certain na bansa or dito pa lang sa Philippines, nasa stop na sila? Kasi hindi ko talaga siya gets. Hindi ko siya gets, honestly. Is it about human kaso kasi bakit hindi ko sabihin human kapag sus and sketchy daw, what is sus and sketchy, babe? Okay, TNT. Okay. Gets. Ganun ba yun? Gets, actually. Pero kasi Bangkok, siguro sa iniisip nila, siguro yung iba na magiging TNS saan sila pupunta. Yun nga yung na-weirdan ako tayo. Like, if any other Asian countries lang, then, what's the point? Like, kung mara pupunta lang ng Bangkok or Hong Kong tayo. Pag may utang sa SPLDT doon na hindi nababayaran, gagi. Me as fuck. Charot. Lalo na nakapag-present ka ng ID, inisipin na doon ka naman, okay. Di pa prove, lalo kapag iba nag-book ng ticket. Huy, alam mo ba, hindi ako hindi nila masyadong tinatanong kung ganito even sa Amerika, alam mo ba, tatanong lang naman, pwede ka magsinungaling. Hindi ko sinasabing magsinungaling, pero like, pag tinanong naman nila, magkano yung pera mo, sabihin mo lang certain money, hindi naman nila check na ganun yung For example, shortage of teacher in Vietnam, tapos teacher cut, tapos tinanong ng immigrant, okay. Tapos may mga basic na question na hindi nasagot, kaya nag-hinala sila, pero ang babaw ng day. Pero kasi, nagagets ko na. Akala nila mag-travel ka, pero may mga nagdadala ba ng resume? Nakakaloka. Yun yung mga napapanood ko naman sa, alam niyo yung parang, may show na parang sila, mga immigration sila, tapos tinitingnan nila yung mga yan yung mga nakita ko, yung mga nagdadala ng resume, na-elbow talaga yun. Kasi mag-work talaga yan outside of the bakasyon. What show is that, mom? Hindi ko alam yung pinapanood yan ng mami ko kapag nasa YouTube siya. Alam ko Australian siyang work eh. May kilala ako, tourist, pupunta silang Malaysia, pero di na bumalik, nag-work na ron. Okay, mga ganong-ganong eksena. Hoy, ngayon ko lang nakita, naka-name pala ulit yung yung Starbucks. Grabe, kaya pala hindi ako tinanong. Thank you, Starbucks Santaan.
Iba. Alam mo, low-key. Low-key. Low-key lang to ah. Huwag masyado mag-expect. Low-key namimiss ko na magdraga. And namimiss ko na mag-perform. Tapos gusto kong i-perform is pag-ibig ay cannibalismo. Parang very, very sexy yung ano. Ibabalik kita ng buong buo. Pangako yan sa'yo. Sa'yo ng puso. Wow, Vermis and Drag Estrella. Ho, correct. Sobrang rare nito. Kaya kailangan mabuka ko kasi kailangan malabas na tong creative juices na to. Dahil ang dami kong naiisip sa ano na to, kung paano ko siya gagawin, kung anong itsura ko, tsaka kung anong buhok ko, yung makeup ko, buo na siya. Kaya kailangan mabook talaga si Buddy kasi medyo inspired. Minsan lang ma-inspire. Be. Low-key, I miss the stage and the lights, babe. Ibabalik kita ang buong buo. May friend ako naka-work ka daw niya before. Super galing mo daw. The creativity is superb. Thank you so much. Oh my gosh, yun ng friend yan, girl. And saan niya ako naka-work? Saan niya ako naka-work, babe? Baka na-remember ko pa yung name. Ibabalik kita. Paano kayo naging friend ni Sasa mo? Ang dami naming mutuals. And then, bago ka pumunta ng New York, siguro 3 years ago, doon kami nag-meet. Tapos ayun na. Oh, si Ron. Yes, si Ron ay assistant photographer ni Belge one time. Yeah. Oo, correct. Naalala ko si Ron. Nag-shoot ako, guys, if you remember, yung Ramon Valera na wedding look. Kasama namin si Ron nun. Pati yung may flower ako dito. Tapos nandun yung Miss Congeniality na Ron. I don't know if you guys remember, pero last year pa yon. Yung nakabangs ako and everything. Si Ron yung assistant ni Belge nun. Hi, Ron. Sobrang galing mo dun sa ginawa mo kay Sasa. Anong thought process mo dun, habang ginagawa mo? Yung ano lang. Basta inikot ko lang. Hindi ko, paano ba? Paano ba nating iba daw ako mag-isip. Paano bang isip? Charis. Minsan lang magamit yan. So, kapag nagagamit, pasabog. Off-flow state lang. I think, ang mga problema kasi ng creative ay overthinking it and not doing something about it. So, parang start mo lang, tas ikot-ikot lang and everything. Ganun. Tas parang hintayin mo nilang mag-fall into place yung mga bagay-bagay. Correct. Huwag i-overthink pag kailangan gupitin. Huwag na masyadong kasi, Diyos ko, ang creativity naman ay trial and error, di ba? We need to see your creative juices again. Siguro, okay tong nakaka-rest ako sa drag. Kasi yun nga, namimiss ko siya. So parang hindi pala pwedeng fully mag-quit sa drag. Kailangan lang ng rest. Ganon. Siguro, 2 months, every 2 months, ganon. Rush ba yun, girl? Alam mo ba, 20 minutes ko lang yung ginawa. Yung whole video na yun, naka-timelapse siya, di ba? Bilis namin gumalaw. Pero 20 minutes lang siya. Sabi ko, carry pa lang makagawa ng damit in 20 minutes. So, naka-drape. Ma-enihin sa drag speech. Ate, hindi po pwede. Kasi po, meron din po akong kontrata eh. At hindi po tapos yung kontrata ko eh. So, kung gusto nyo po akong makulong, 'di ba? Kung gusto nyo humimas ako ng rehas, chichika ko ngayon. Pero, hindi po pwede. Kung gusto nyo sa Pride Month, nasa kulungan po ako. Ilang years NDA nyo? 2 years po. From the last time that you're seen, 2 years. Makikita ulit ako. So, refresh na naman. Refresh na naman ang ko. Refresh na naman ang NDA ko. Ganun siya, girl. So, my lips are sealed. Hindi pwede. Pasensya na po. And, sana naintindihan nyo na meron kami mga pinirmahan. Hindi, siya. Oo, ganon. Malala. Hard.
So kapag pumirma ka talaga, you're binded for life. Huy, ayoko ng ganyang mga spam, promise. Kahit funny ka bakla, i-block talaga kita, I swear. Ayoko niyan. Give chance to others. Nababasa ko naman, babe. Stop yan. Hindi ko bet yan. Hindi ko bet yan. Swear. Kasi nababasa ko naman kay isa-isa. And inaano ko naman. Binabasa ko naman. Huwag tayo mag-spam, babe. Please. Let's give chance to others para mabasa ko din sila. Huwag ganon. Hi, Charles, baby boy. Kamusta na? I'm loving the lashes. Last time nung nag-content ako about Atomic, ano ulit ako nun? Polish. Ma-promise mo sa amin, mag-spoil ka ng ganap after 4 years, eme. Any travel plans soon, Ver? Ganda ng pikas mo while traveling. June, guys. Sa June po. Meron tayong ticket na. So, maghintay-hintay na lang. Hi, Ma. You know, I really love the style of your house. It's vintage and fun. Thank you. Nag-design ito lola ko. And every morning, itong garden na to ay dinidiligan to. Every day. I swear. Consistent yung lola ko. Every fucking day. Lagi yung dinidiligan and everything. Hi. Hi. Santa Maria, Bulacan. Santa Ana po. Nag-record na mo miski dati, hindi be. Hindi ko siya tinangka. Kumbaga, hinulma sa fashion taste mo yung bahay nyo, ma'am. Parang hindi. Parang mas more on, dito kasi sa bahay namin ay mas kinukultivate ang creativity. So, bata pa lang kami, yung lola namin, tsaka mga lolo-lolo namin, they always make sure na mas, parang mas creative kami. Kasi creative sila, yung lola ko creative, tapos yung isa kong lolo na namatay, architect. Tapos dito sa bahay namin, basta lahat kami marunong mag-drawing dito, I swear. Lahat kami merong kaakibat na talent sa pagiging creative. Yung iba nagdi-nail art, yung pamilya ng artist, correct. So parang bata pa lang, mas inaano na. Like for example, while playing sa labas, kapag umuwi ako dito, yung lolo ko biglang magsi-sit down kami dito. Tapos magdo-drawing lang kami. Drawing lang kami ng mga different, kahit ano. Like sabi ko, like for example, kunwari, Lolo Tony, hindi ako marunong mag-drawing ng kamay. Ituturuan ako mag-drawing ng kamay. Mga ganun, bata pa lang ganun. Tapos, bata pa lang ako, Barbie na yung mga, like, alam mo yun, best of both worlds, kasi nakapaglaro ko sa labas. Tapos, the moment na pumasok ako ng bahay, anything creative na siya. Like, Barbies, magde-dress up, whatever. Tapos, pag ganun, after ng Barbie, tuturuan naman ako mag-drawing. Mga ganun. Mga kabalbalan naman ganun sa family namin. Which is thankful naman ako kasi nakita ko ngayon, nagamit ko siya sa work. So ayun na, medyo easy peasy na lang sa akin yung Tsaka kabugno kasi, yun talaga, sabi ko nga, kapag yung family mo supported ka ever since you're a kid, kung nga rin yung family mo supported ka, the family is really gonna produce very confident na tao. Alam mo yun? Tama yung sinasabi ni Maxine na dapat ang pagmamahal ay nagsisimula sa bahay. Parang ganon. Parang kapag buo ka sa bahay, buo ka anywhere. Kaya nga pag lumalabas ako, hindi ako nabubuli dito, huy. For fashion design school, which one is better? SDA's, Benilde or Sofa? Hindi ko alam kasi sofa lang naman sa sofa lang naman ako nag-aral, pe. Sa sofa lang ako nag-aral. So hindi ko alam kung ano yung sa Benilde, pero I just feel like yung sofa kasi, alam ko kasi, yung school kasi namin, meron siyang tinatawag na sofa method. So, ang sofa method is mas, for the lack of better term, parang ang sofa method lang ay, tinuturuan niya kaming maging leaders kesa worker. Parang ganun. Hindi kami sastre, pero leader kami. Pwede kaming magmando sa mga sastre kung anong gagawin nila. Ganun siya. Parang ganun ang sofa method, ganun yung eksena nila. Parang kesa maging worker ka, tuturuan ka na maging designer or leader or parang CEO, parang mas ganun yung atake nila. So yun technically yung sofa method. Kapag dumating kayo sa sofa tapos nababasa niyo yung sofa method, yun. Yun lang ibig sabihin nun.
Nadamit naman ba si Mimiyama or naka-work mo na siya before? Hindi. And wala akong plano. Hindi ko siya bet. Damitan. Hindi ko siya bet damitan. Kasi mas marami siyang pera sa akin, girl. Marami siyang pera sa akin, girl. So, hindi ko alam kung mapapaano ko siya. May sarili ka bang plans dyan or lahat yan sa lola mo? Sa lola ko yan lahat. Hindi ako marunong hindi, feeling ko hindi na ako green thumb. Hindi ko na namana yun. Pero alam niyo ba yung lola ko, araw-araw yung nagme-makeup. Girl, promise. I swear. Nag-enjoy ka ba sa Lakbayaw? Fresh mo nun? Hindi, sakto lang. Iba. Very thoughts mo sa recent Coachella shenanigans? Cute. Pero iba talaga yung mga Coachella nung bata ako. Ewan ko, feeling ko talaga kapag mas bata ka, mas ano ka about things. Parang mas hindi ka pa desensitize about things. Parang nung bata ako, 16, 17, nung blue pa yung hair ni Kylie, mas yun yung goal kong gusto kong Coachella. Alam mo yun, yung mga parang nakakaano pa. Hala, pangarap ko. Ngayon nung tumanda na ako. Ay, Diyos ko, drogahan lang yan eh. Yung parang gano'n, yung parang Diyos ko, lahat naman yun, nadidesensitize na. Alam mo yun, lalo na yung mga rave. Sa mga rave ngayon, Diyos ko, mga drogahan, laro. For the kokaret. Charing. Mga ganun-ganun yung atake. So parang medyo desensitized na ako about that. Hindi naman kasi ako pa-cool. Ayoko rin ng mga druging. Hindi ko bet yung mga ganyan. Correct, mga Galaxy. Kala nyo naman ang kukul nyo. Eh, cringe nga yun pag nasa New York. Diyos ko, kaya katawag eh. Sa inyong tawag, kadiri. Alam nyo nga, yung mga nagre-rave ngayon, kaya nilang cool nila kapag naglilinya-linya. Hindi naman kabog. In the grand scheme of things, bakla health is wealth. Mas flex talaga kapag kabog yung May income sahod ba kayo kahit locked in kayo nun? I can't answer that, babe. We miss you na, I miss Manila and UD. I miss UD too, also. Gusto ko ng kabanding yung mga bakla ulit. Tapos sa kanila ni Arizona Isaw, hindi ko pinapakinggan. Pasensya na. Hindi ako target market. Siguro kayo ang target market. Ako hindi. Pasensya na po. Drag fans ang target market, hindi drag queens. Okay? Let's put it that way. Pag ako lang talaga si Mama, may ikaw papalit ulo namin. Okay. Yes, may mga yan. Hindi yan pwedeng sagutin. Yung mga pera-pera. Hi. Can't wait sa passing account. Mga closest kineso. Oo, kasi kapag in-explain ko to, malalaman nyo na ganito pala yon. Ganito pala nangyayari yon. Kaya ganito, ganyan. So parang hindi siya pwede, girl. Sana naiintindihan mo ako. Pasensya na. Sobra. Americano again, same time, same location, work. Hindi siya Americano. Ano siya? My Starbucks order is venti cold brew with 3 Splenda. And kailangan may sleeves. Sobrang specific ko dyan sa sleeves. Ay, pasok si Hadeso. Esoteric. Nails. You like my nails? Cute, no? Nag-lunch ka na. Ito na yon, girl lunch. Why sleeves? Because kapag tissue, nasisira din. Atake ng sleeves, ang naman ng ibang essay pag hindi hot ang in-order. Girl, hindi talaga. Ewan ko, confidence talaga minsan. Para ng sleeves, please. Like, siya, non-negotiable. Minsan kasi pag nagsasabi tayo, kailangan non-negotiable siya at ma-feel dapat yon ng gumagawa. Like, hindi pwede. Gusto ko ng sleeves. Bakit? You're gonna give me sleeves, babe. Ganon. Ganon dapat yung yung energy. Hindi to non-negotiable. Hindi, can I get sleeves? Hindi. Ba ganon? Parang, sleeves, please. Hindi siya dapat negotiable.
mo si inspiration sa outfit ni Mama Sasa. So technically, ang brief lang naman ay Pinoy Fiesta. So gusto kong maging itsura niya ay parang babaylan na parang sobrang lumang Filipino but also it's modern in a sense. Alam mo yon, chic naman kasi ngayon yung mga esoteric na looks and parang very cultural. So parang I think it's gonna be the next big thing here sa Philippines, cultural. So ikot-ikot lang, mukhang malong, ganun. Yun na yung vibe. Tapos partly, I took inspiration sa mga Indian sari, kung paano nila iniikot. But also, may twist ng Filipino. So, alam mo yun, cute, chic. Sa ibang accessories ng look, I love, of course, babe. I'm the stylist, my love. Fiesta ka naman ni Reynes, Ma, yung hindi mo sure kung uuwi kang buhay. Saan yun, babe? Have you been to Songkran, mother? On the spot mo lang ba yung pinag-isipan mo? Sometimes, may mga ganun akong idea. Minsan, on the spot, minsan hindi. Pero yung garment kasi na yun ay, alam, matagal ko na siyang finifigure out sa utak ko kung paano ko gagawin yung ganun. Alam niyo yun, yung process, kumbaga. Pero yung pinaka-inspiration, doon na lang, matagal ko, ano na yon. Parang kapag nagbubuo kasi ng look, paano ko ma-explain? Alam mo, Ma, ikaw yung pina-follow ko sa dump ko na hindi ko kasama araw-araw. If stylist ba, Ma, dapat stylist mag-provide ng look and accessories. Oo, te. Oo. Pero kasi ngayon, especially muse ko na si Sasa, meron kaming ano na, okay Sasa, bumili ka na ng ganitong bracelet o kaya kailangan marami tayong ganito para hindi na tayo nag-share. Since Rocky's Philippine season, you've been my confidence boost. War stuff I never would because of you. Pumayat ka na, thank you po. Basta yon, yung inspiration ay pumapasok na ng biglaan. Siya sa lang client mo, Ma? Yes, as of now because very selective ako sa mga client ko. Kahit ang daming gusto. May mga drag queens na gusto. Sabi ko, ay hindi. Kasi ayokong mag-upgrade ng isang tao nang hindi ko gusto. Kasi alam ko, sabihin nyo ng mayabang ako and everything, pero alam ko kapag in-style kita, ma-upgrade kita. I-upgrade kita. Sorry. Pero may choices lang. Permanent personal stylist ka na ba ni Mama Sasa? Yes. Every time. Ako na yan. Ver na yan. Nasa preview event ka ba? Hindi po. I'm busy that day. May ginagawa po kami sa multo. Pasensya na. Hindi ko naman nakala ko in-style nila yung wardrobe ng client. Pwede yung ganun. And bayad pa rin naman yun. Pero kasi ang dami naman kasing ano ng ano eh. Pati hair. Yes, ako rin nag-hair. Excited ako sa multo. Ako din, girl. Diyos ko. Alam niyo kung nauulol na kayo sa mga damit ni Sasa this past few days, mas mauulol kayo sa multo, I swear. At ito talaga yung, ay shit, ang hirap. Ang hirap ng multo, te, pero like, shit, ito yung nakaka-proud kasi na pull off. Like, gano'n, may gano'n siyang angle. Sabi ko, shit, my gosh. Ang stylized ng movie na to, oh my gosh, wala akong nakitang movie na ganito ka-stylized kasi nahawakan ko siya. And then, ako sabihin yung mayabang kasi after nun talaga, pagyayabang ko talaga siya. May bago na naman akong flex. Diyos ko. I-flex ko talaga siya ng malala. Hard! May fellow celeb ka ba na bet stylan? Sino bang bet kong stylan? I want a very beautiful muse na hindi pa masyadong ganun kasikat. Yung kumari starlet. Yung Kreza, bet ko siya. Like, gusto ko na hindi siya fashion girl before me, tapos magiging fashion girl siya because of me. Yung mga ganon, yung mga, hindi ganun kasikat, sakto lang. Tapos biglang masosolidify yung fashion girl aspect niya para, mga ganon. That Kreza girl, I would love to style her. She's very beautiful. Ganda niya, ma-upgrade ko yun siya. Oo, Kreza. Hindi, like,
ano siya, like for me ngayon, medyo trendy siya, Instagram body na fad. Pero girl, kapag in-style ko yan, magiging ano yan, I don't know, Julia Fox. Parang ganon yung vision ko. Parang, basta, only, gusto ko mamili ng muse. Gusto ko pili lang yung muse ko, in a sense. Gusto ko yung maganda, yung ano, yung pwedeng gawing Barbie talaga. Ganon. Ayoko ng mga sikat na artista, hindi ko sila bet. 'Di ba? 'Di ba? Pero hindi ko siya, gagawin ko siyang edgy. Gagawin ko siyang edgy in a sense, but also still feminine. Ganon. How does styling gig work po? Ikaw ba nagsisource then reimburse sa artist na pwede yung ganun reimburse? Pero kasi ako, kapag ganito yan, meron kasing mga looks na for example, kapag hindi, ano lang, mga puki-puking event, ano yan, mag-source ka, tapos magbabayad lang yung artist sa'yo ng fee, tapos you get to keep the garment. Ngayon, kung wari MMF event, tapos, ano siya, like, magpapa-custom kayo sa iba. Kumare, may designer, ganyan. Ako, bayad ako sa service ko, sa pagsa-style. Like, collaborative kami ng designer. Tapos, iba pa yung bayad sa designer. Ganun siya. Like, parang may bayad talaga yung stylist. Every time. Kapag binayaran ng artist, yung designer, makikip nila yung pieces nila for myself. Tapos, pag puki-puking event, magpo-produce lang ako ng look, tapos ikikip ko ulit yung act. Gets ba? Nagigets niyo ba? Does that make sense? Is it making sense, guys? Na-explain ko ba ng maayos? Gets, okay. Ayoko ng beanie, swear. Ay, hindi ko bet yung styling nila. Ano sa mo sa outfit repeating? I love it. Kasi like, clothes are meant to be worn multiple times. Kailangan ko siyang an example ng puki-puking event, like for example, TV guesting, or like, yung hindi mo kailangan magpa-custom, kasi yung mga kailangan mo magpa-custom, mga big event lang, like for example, MMF Gabi ng Parangal, o kaya mga preview ball. Mga ganun yung kailangan mong mag-gown talaga ng malalaki. Yung kailangan mong ano, for me, puki-puking event, yung nakapang-alis ka lang, ganun. Ano yun? Hindi ko pa na-style sa Rodina. Grabe na! Ay, tanta na muna sa Drag Race, nak. Kailangan muna natin mag-step down. Sino mo naman style mo except kay Sasa? Si Sasa lang talaga yung gusto kong music. Like, sa kanya ko nga unang na-discover na gusto kong maging stylist. Si Sasa yung una kong, paano ba? Dati kasi, ayoko maging stylist kasi gatekeeper ako malala. Like, ang iniisip ko, gusto ko kasi ako unang nakakasuot ng mga garment ko. O kaya ako unang nakakasuot ng mga pieces ko. Ngayon, over the past year, na sobrang nagdadrag ako in everything. Nagdadrag ako, di ba? Ever since Drag Race, ang dami naming ganap. Araw-araw yung mga ganap namin, as in. Nakita nyo naman siguro over the past 2 years, ang dami kong ganap, Like, hindi naman sa pag-aan, ang daming ganap and everything. Tapos, feeling ko at this point, I've worn everything. Tapos nang umay na ako, kapag sa akin ko lang siya ginagawa. So ngayon, sabi ko kay Sasa, gusto ko tayo style. Kasi, para ibang lente naman. Parang ibang type siya ng creativity. Kasi hindi ko naman palaging napiplease si Sasa sa mga gusto kong gawin. Siyempre, kailangan kong i-present sa kanya to. Ito yung susuotin mo, ganyan-ganyan. Kumbaga, hindi na mas challenging siya kasi hindi ko na lang kailangan i-please yung sarili ko. Kailangan ko mag-please ng ibang tao. Which is her. Gets ba? Nagigets ba? So, parang mas challenging to. Parang ako nagdadamit ng Barbie parang ako nagdadamit ng Barbie na nakakakuha ko ng feedback. Ganon. Love ko kasi si Bakla. Pahabog, Rafi, make-upan mo na ako, te. Ano na? Do you enjoy styling yourself or other people more? Siguro, dati siguro, iba-iba ka rin kasi talaga yung pagsarili. Iba yun eh.
Iba yung pag dinadamit mo yung sarili mo. Kasi syempre, hindi mo kailangan i-place ng ibang tao. And alam mo, it works. Tsaka kasi memorize ko na yung sarili ko, te. Memorize ko na what looks good on me. So parang hindi na ako masyadong nag-experiment kasi alam ko what works. Te, after ng pinagkakabisihan mo, go talaga. Yes, baby, sorry. May dalawa pa kaming shooting day sa multo and nandun pa yung utak ko. So, after nun, tara. Siguro around May. Around May na ako, please. Gusto ko maging muse mo. I swear. And wala akong hindi kita mamandohan. I swear. Ikaw bahala. May mga kabis ka ba ng mga na-reject ng client before? Of course, si Sasa rin naman nag-reject. Kung wari, every ganap namin, tatlo yung options niyan. O, anong pinakagusto mo dito? Ganyan-ganyan. O, anong gusto mo dyan? Ayan, sautin mo na yan. Whatever, ganyan-ganyan. Na-style mo na si Minty. Nagsastyle girl, drag sister ko yan, of course. Before, ang atake namin, hindi naman kami literal na nagsastyle for one another, pero we ask each other kung what looks good and what doesn't. Parang mas ganun kami ng sister ko. Kasi hindi ko pwedeng mando ng sisi ko dahil fashion icon din ang sisi ko. Alam mo, gets nyo ba? For me, hindi ko siya pwedeng style kasi pantay kami. Tirihan nyo ba yon? Pantay kami. Hindi ko na ma-upgrade ang sisi ko kasi pantay kami. Ganun ko siya nakikita. Ang atake lang namin ng sisi ko, minsan talaga, bagay yung hikaw na ganito. Adding pieces na lang, ganon. Mas hindi siya yung parang, ito suotin mo, hindi ganon. Hindi kami nagmamando ni Minty kasi, madalas po ba kayo mag-away ni Minty? Hindi, yung away namin ni Minty, yung ruro ko, yung nasa Drag Race talaga. Like, basta, yun lang yung away namin, naruro. Kasi yun yung birit na away namin, laro, isang taon. Tsaka parang nakakaloka yung mga input. Parang hindi pala talaga alam ng mga tao na mag-drag sisters kami bago ko pumasok ng drag race. Kala nila sila shawarma lang and everything. Umiyak pa nga, di ba nga? Nagulat talaga ako na si surprise ka ng hospice ni Minty. Di ba nga? Kung sasabi ko talaga, same kami mag-isip. Tapos magkaaway pa kami nun ha. Yun yung nakakaloka, mag-away kami pero talaga, same talaga. Sisi ko talaga yun siya. Hindi, dito talaga, we're cut from the same tree. Kami talaga yan. Totoo yung away namin. Ano ba? Akala nyo ba hindi kami nag-away? Bago ko pumasok ng drag race, magka-away kami. Like, yun nga yung yung yun nga yung storyline ko na. Gano'ng katagal yun? Tinagal, ma. Isang taon kami din nag-aaway. Tapos bakla ako, parang parinigan namin sa Twitter, oh my gosh, hindi pa ako rugirl, wag yun ang hanapin. Pero ang lala namin mag-away ni Mintin. Given that, na maldita kami parehas, bakla wala nagpapatalo sa amin, which is, ay shit, kaloka. Can you imagine, nasa isang all-stars kami, tapos magkaaway pa kami. Ay bakla, hindi ka bog. Grabe kami mag-away, kasi alam namin kung paano hulihin gigil ng isa't isa. Pero ngayon, caring na kami. Alam mo yun, kasi mag-sisters kami, so alam namin kung paano pipikunin ng isa't isa. Hindi ko bet pag-usapan kung ano yung pinag-away namin dahil tapos na yun. At hindi naman, yung pag-aaway namin ay hindi yan commercial for everyone else. Kung yung ibang drag queens ay sobrang open book nila. Kasi meron kaming mga tinatawag na personal shit na hindi na dapat namin i-open sa public. We're not a commercial for everyone else. Sa amin na yun. And basta nagbati kami. Di porket open book kami and napapanood nyo kami doesn't mean kailangan nyo malaman lahat. Basta sa amin na yun. Yes, it's not their business to talk about. Kung yung ibang queen, siguro open book sila yun. Sila yun, kayo na yan. Pero kasi, kung ano yung shinare, ayun lang, boundaries. Correct.
Anong pinaka-love mong look ni Min? Like yung concept niya talaga na look. Pinaka-favorite ko na look ni Min is yung Mark Baumgartner na look na sinuot niya nung parang pit stop ni Marina. Tapos wet look, yung ano ni bakla, yung wet look yung buhok ni Minty. Tapos yung pinaka-garment, yung meron siyang gold na choker. Tapos yung pinaka-garment is parang naka-isemyaki na drape. Tapos merong mga seashells. Favorite ko yon. As in, number one ko na look ni Minty yon. Number one, I swear. It's so beautiful. Like parang tapos na ang laban. That is the look, babe. Ganda nun, no? Oo, kapag favorite ko yung look, naalala ko yung mga details. Lahat yan, naalala ko. Yung choker, yung print ng ano. I wanna see you in Marina in one ganap. Alam nyo ba, miss ko din si Marina dati, I swear. Yung mga buhok ni Marina sa lip sync niya sa UK versus the World, ako yung lahat. Like, dati, nung naggumagawa pa ako ng hair, ako yun lahat, swear. Yung mga red hair ni Marina, yung mga, yung release me. Atashi yan. Pati yung buhok ni Marina na parang ribbon. Pero dati yun. Kasi parang naging rugirl nga si bakla. Talks about Bugler Peace, mami. Maganon ka na. Of course, babe. Bago pa mauso yung mga mugler-mugler na ano, na archival, meron ako noon. May mga blue pa nga ako, Diyos ko. Naiihi na. Wait lang, naiihi lang ako. I'll be back. Ito na. Masyado kayong ano. Buti hindi yung in-end live eh. Ayan na. Oh, umiilang. Mga alaga. Kaya pa umiinom kanina, kausap ko kayo puno to. Bakla. Totoo lang. Hindi ka nainitan dyan. Hindi, gusto ko talagang naaarawan, be. Kahit nainitan ako, kahit pinapawisan ako. Like, parang feeling ko mas healthy siya for me. Narinig yung ihi ko. Dead man, no? Ano po meaning ng archive and archival? Same lang yun. Kung paano mo lang gusto sabihin. I'm curious paano ka naghanap ng mga pizza carousel. Godessa kami. Ganito siya, oh. Scroll ako, diba? Minsan maalala ko, ay, kabog, gusto ko ng Roberto Cavalli. Ay, kabog, white rain naman ngayon. Ay, parang bet ko ng Dior na ano, na ganun. Tapos search mo siya. Ibabalik kita. Archival means, kapag archival, hindi ibig sabihin ng vintage archival na siya. Yung mga archive is ibig sabihin, mga runway pieces siya na kailangan i-archive kasi hindi mo na siya makukuha ngayon. Gets mo? Like parang archive na siya kasi kailangan na siyang i-archive kasi for example, Dior 2004, makakukuha ka pa ba nun? So ina-archive na yan. Ibig sabihin, yan yung mga pieces na kailangan i-save. Gets? Parang ganon. Archival siya. Hindi ibig sabihin na vintage na RTW, archival yan. Ang dami palang side quest before your season, pasabog ka. Swear, stalk nyo lang ako sa Instagram, nandun lahat. For me nga, ang portfolio ko ay Instagram ko. So, if you really wanna know shit about me, ikutin mo lang yung Instagram ko. I swear, hanggang baba, malalaman mo yung ganap ko. Kasi ever since I was a kid, Instagram girly talaga si Bading. I swear. Parang ang turf ko talaga ay hindi nga dito sa TikTok. Instagram talaga. I swear to God. Anong pinakamal mong archive na nabili mo? Like, if hindi ka comfortable. Ayokong,
pag-usapan yan kasi ayoko mag-set ng example for sa mga nanonood, for sure naman yung mga bagets dito na na baka kasi kala nila kailangan ng mga ganun para maging fashionable. Hindi naman din nyo kailangan ng ganun. Kailangan nyo lang ng mata. Hindi nyo kailangan ng mga Bongo na si Vern na ayuso niya si Miss Art. Oo, te, may vlog pa nga, yun yung New York vlog. Te, na-awardan pa nga ako dun kasi nasira yung isang book. Deadman na. Diyos ko, bagets pa ako nun. Few years ago lang yun. Kapag pinanood nyo yung kapag, alam nyo ba, ang pinaka, ko talaga, feeling ko pinakauna kong rise to fame, yung, yung vlog ni Miss Hart, tas nandun talaga ako the entire time. Ako talaga yung nasa New York talaga na kemi-keming ganon. Ma, meron ka YouTube, ma? Andre ba yung tawag niyo sa akin? Totoo ba? Ver, alam ko Ver eh. Tapos yung parang Ver, show the abs. Parang ganun yun, di ba? Yung atake. Show the abs. Kasi yun yung peak ng kapayatan ko eh. Makailang birthday mo man? November 29, 1998. Wala kang upcoming show kasi di tayo ko tumatanggap. Parang binubuk nga ako ngayon ng Adonis. Parang sabi ko, ayoko muna mag-shady. What's your zodiac? I'm a Sagittarius. Oo, tas tahimik lang ako dun. Hindi yan yung hindi ako prepared. Yan yung prepared na ako dyan. Hindi naman yan yung pinakaunang eh. Pwede mo paano ko sa'yo, kwento, paano ka nakuha sa NYC Fashion Week? Sana makapunta ako nun. Connection siya, te. Ayoko mag-beat under the bush. Like, ayoko sabihin na nilaban ko siya dahil connection siya na. Like, hindi siya hindi siya doon paghirapan. Pasensya na. Like, kahit gusto ko magsabi na pinaghirapan ko siya, nag-go-see ako, ganon. Hindi. Hindi po, ate. Connection po siya. Pasensya na po. Kung gusto niyo ng story na pinaghirapan ko siya, hindi po, pasensya na. Ayun na yon. Thanks to Divasora so much. Hindi, parang mas yan. If you guys know of Becoming of Us, Alitea and Kim Tin, kung kilala niyo sila, sa Instagram gumagawa sila ng content for CFDA. So sila yung connect ko doon. Pinafollow ko sila. Okay, of Becoming of Us, kay Teya ko nakuha, kay Alitea pala. Hindi yung pala kilala. Kay Teya ko nakuha yung booking na yon kasi sabi nila, kailangan nila ng, girl, hindi to kwentong maganda at kinakaganda. Kailangan nila ng conventionally beautiful na tao kasi inclusive yung collection. Kailangan nila ng maganda. Eto walang kwentong to Mother die. Kailangan nila ng maganda na conventionally beautiful na skinny na model size na model height. Eto siya na yan. Grabe na. Ayun na yun. Walang kwentong mategi man. Kailangan nila ng conventionally beautiful. Ayun na yun. Na skinny. At nakita ko yung pics na mga very inclusive yung ikaw yung dragista, no? Hindi ata. Ay, hindi ko alam. Basta yun eh. Si Hesta yun eh. Kay Hesta na collection yun. Nasa si Lina Loom naman, naka-work mo na siya one time lang nung kami ni BJ. Inistel ko yung book ni BJ for tapos kinaka-work si BJ eh. Tapos personal niya for Halloween. Di ba chinek lang IG din kuha na agad work? Di ba? Ganun lang talaga. Minsan talaga you just have to be in the right place at the right time.
Ganun talaga siya. Ganun ko nakikita ang mga opportunities sa mga bagay-bagay. Minsan it's not even about how good you are. Sometimes being in the right place in the right time and knowing the right people will get you places. Kaya dapat hindi tayo, may sibling ako, yes. Kuya ako sa pamilya, ate-ate. Kuya din ako sa pamilya, maxi-maxi din ako. Sometimes ganda lang talaga ang puhunan. Paano nyo nalaman nag-glitter yung buong katawan? Kitang-kita ba? Oo, nagpag-glitters ako ng katawan nun eh. Tsaka sabi ko talaga, if you're gonna book me, I'm gonna do my own makeup and hair. Kasi hindi ako tiwala talaga minsan sa mga sa mga makeup artist. Pasensya na. Kasi nagbuo. Oo, tinatawag ako ng kapatid kong kuya at yung kapatid ko lang ang pwedeng tumawag sa akin ng kuya. I swear. Wala nang iba. Magababadrip ako kapag iba. Nakapo siya ay, totoo ba? Nasa Hestaverse siya? Oh my gosh, check ko nga mamaya. Sige nga. Sige. Correct. Pero yung mga shady sa mga locks nung yan. Alam nyo ba, hindi ko pa nga nakiklaim yung bayad ko dun eh. Nabiburn na ako. Pagbalik ko ng New York, kikiklaim ko na lang na, can you do me custom pieces? Gusto ko ng custom pieces from Hesta. Honestly. Gusto ko yung mga hat, cute, and everything. Grabe yung tangkad mo pala, nakita kita sa terminal sa Baguio. Type 5'11 ako. I get that a lot. Kala nila maliit ako. Tapos makita nila, mas matangkad pa ako sa kanila. 5'11 po si mama. So imagine nyo pag naka-heels ako, 6 na ako, laro. Parang cute yung Francis, kaloka. Kaso yung tawag akong ma. Pag open mo nga ng Hestaverse, ikaw yung unang pikas. Mamaya nga, check nga yung Hestaverse na yan. Guys, tignan nyo nga ngayon yung Hestaverse, tas tas i-tag nyo nga ako. I wanna see it.